Pagkatapos, nagbasa pa si Effie ng mas maraming salita ng Diyos. Naghahanap na maunawaan ang mga layunin ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung sa paggampan ng tungkulin, ang isang tao ay palaging gumagawa ng mga plano alang-alang sa sarili niyang mga interes at kinabukasan, at wala siyang anumang pagsasaalang-alang sa gawain ng iglesia o sa mga interes ng sambahayan ng Diyos, hindi ito paggampan ng isang tungkulin. Ito ay pagbabalak para sa personal na pakinabang, paggawa ng mga bagay para makakuha ng mga benepisyo at magtamo ng mga pagpapala para sa kanyang sarili. Kapag ganito ang paggampan ng isang tungkulin, nagbabago ang kalikasan nito. Nagiging isang pagtatangka itong makipagtawaran sa Diyos, na gamitin ang paggampan ng tungkulin para makamit ang mga personal na layo ng isang tao. Ang ganitong paraan ng paggawa sa mga bagay-bagay ay malamang na makakagulo sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Αμήν, αδέρφια μου. Αφού λοιπόν διάβασα και αυτά τα λόγια του Θεού, Pagkatapos basahin ang mga salitang ito ng Diyos, κατάλαβα ότι may bigla akong napagtanto. οι προσφορές μου, Napagtanto ko na ang mga pagsisikap ko, mga pagdadasal ko, at ang paggampan ko sa tungkulin ay pawang may transaksyonal na kalikasan. έδινα στο Θεό, πρόσφερα στο Θεό, Akala ko, έπρεπε basta't nagsisikap ako ήταν at πράγματα ginugugol ko ang sarili ko, ότι εφόσον kailangan akong protektahan ng Diyos. στο Θεό, Bigyan ako ng mga pagpapala sa buhay ko προστατέψει. at protektahan din ang asawa ko. Στη ζωή μου και στην προκειμένη Pero, περίπτωση να προστάτευσε hindi το pala παιδί, ganoon πράγμα iyon. το οποίο δεν συνέβη. Ang tungkulin natin ay ang atas ng Diyos sa atin Έπρεπε να at dapat tayong magpasakop sa mga pagsasaayos ng Diyos nang walang kondisyon. καθήκοντά μας